Sa araw ng kasal, hinihintay niya ang groom. Ikakasal na siya sa taong pinapangarap niya. Napakasaya niya, pero may biglang pumasok na babae. Hawak ang singsing ng groom. Nakalimutan niya kagabi, parang sinaksak siya. Pero di niya pinakita. Hindi pwedeng matalo. Nakita ng kabit na kalmado lang. Sinabihan niya, ilang beses kami kagabi. Magaling ba ang asawa ko? Tinigil niya ang galit. Bakit ganito ang ginawa ng mister niya? Nag-isip siya. Pumasok ang mister. Di siya nanggulo. Ngumiti. May ibibigay ako. Nakita niya ang singsing. Alam niya na alam na ni Lin. Pero ngumiti si Lin at sinabing malaki ang singsing. Kaya nahulog. Mabuti at natagpuan. Kailangan itago niya. Baka sa susunod mawala. Hindi sinabi ni Lin. Pero alam ni Kang ang ibig sabihin. Di na siya nagpaliwanag. Nagkunwari. Lumabas para batiin. Ang bisita, sabi ng Kitty wala. Huwag magpanik dahil wala pa. Ang bride. Habang hinahanap si Lin. Nasa balkonahe siya at nag-iisip. Kakaiba ang pagkakilala nila. Si Lin ay isang nurse. At si Kang ay ang director. Habang may bloodletting. Nahulog ang loob ni Kang sa kanya. Napakaganda. Pero di niya pinansin si Kang. Hanggang inimbitahan siya ng kaibigan. Para makilala si Kang. Inaalagaan niya si Lin. Binigay niya ang card niya. Pero wala lang kay Lin. Tapos ng mga raw. Di nakatanggap si Kang ng tawag. Kaya nagpa siya siyang yayain ito. Tinanong niya kung payag maging nobya. Pero natawa lang si Lin. Dahil kakakilala pa lang nila. Baka marami kang nobya. Sabi ni Kang. Wala akong iba. Pero alam ko una kitang nakita. Alam kong mapapangasawa kita. Matamis magsalita. Naantig naman si Lin. Sa sinabi niya. Hindi nagtagal ay nag-propose si Kang. At pumayag si Lin. Ano ang dapat niyang gawin? Akala ng iba ay tumakas siya. Bigla siyang sumulpot. Nalaman niya na may kabit ito. Pero pinagpatuloy pa rin ang kasal. Natarante si Kang. Di siya nagpakita ng lungkot. Parang wala lang nangyari. Pagkatapos umuwi ng bisita, umuwi sila sa bahay. Hindi naman nakonsensya si Kang. Binahagi niya ang mga patakaran. Mula ngayon, hindi ka na pwedeng lumapit sa ibang lalaki. Di rin pwede magdala ng kaibigan. Huwag buksan ang pinto pag may nag-doorbell. Para siyang kinulong. Tumango si Lin. Pinagalitan pa ng asawa. Dahil nakatulog siya, hanggang sa ginaising siya. Sinabi niyang maliligo siya. Dahil ngayon ang wedding night. Susuotin niya ang sexing pajama. Para magbago ang lahat. Pero paglabas niya, sinabi ni Kang na may gagawin siya. Labis na nalungkot si Lin. Ngunit di niya ito pinigilan. Sa halip, suportado niya si Kang. Pagtayo ni Kang, nakita niya si Lin. Natigilan siya. Pero agad namang umalis. Iniwan si Lin ng mag-isa. Anong ginawa niyang mali? Bakit ganito si Kang? Sa totoo, di siya mahal ni Kang. Gusto lang niyang makaganti sa ama. Sinadya. Dahil ganito ang pakikitungo ng ama sa ina noon. Kaya ginaya niya ang ama sa pagtrato sa ina. Ipadama pati kay Lin, para makaganti sa ama. Pero di niya alam. Pagkalipas ng ilang sandali, unti-unti siyang nahuhulog kay Lin. Ngayon ay ikinasal na nga siya. Pagsuot ng damit, para sa mister. Nagdahilan ito na may gagawin. Tinanggihan ang asawa. Nagulat siya nang makita si Lin. Pero agad siyang nagising. Iniwan si Lin ng mag-isa. At pinuntahan ng kabit na lasing. Dahil hindi niya mahal ang asawa. Gusto lang makaganti sa ama. Bata pa lang siya ay umaasa sa ina. Pero sinasaktan ng ama ang ina. Kahit gaano kakumbaba ang ina. Siya ay walang pakialam. At ngayon siya na ang taong kinaiinisan niya. Pero kakaiba ang asawa niya. Alam niya ang lahat kay Kang. Pero hindi siya galit. Naghahanda pa ng hapunan araw-araw. Dahil di ito importante. Laging nakangiti pagkaharap si Kang. Di nila alam ang hirap niya. Solo parent ang magulang. Dahil makasarili ang ina. Madalas pinapagalitan. Ang ina ay walang pakialam. Hindi rin sang-ayona ng ina sa kasal. Hindi raw karapat-dapat kay Kang. Huwag na raw siyang mangarap. Kakakilala pa lang. Di pa nakilala ang mga magulang. Di mo pa siya kilala. Pero di nakinig si Lin sa ina. Dahil mahal daw siya ni Kang. Gusto ring patunayan sa ina. Di niya alam na nagkamali siya. Walang honeymoon.
Wala pa ang mister sa unang gabi. Pero hinayaan na. Minsan nakikita pa ang kabit. Siya si Ying. Tinawanan si Lin dahil di umuwi ang asawa sa gabi ng kasal. Di nagalit si Lin. Parang walang pakialam. Sabi niya okay sila ni Kang. Pinapabili pa nga siya ng pagkain. Nagalit naman si Ying. Di lang ito unang beses. Pero sa totoo ay malamig si Kang kay Lin. Araw-araw siyang naghihintay kay Kang umuwi. Umoo si Kang. Pero naalala ang ina noon na naghihintay. Inutusan ng driver na pumunta sa kainan. Pero may nabangga sila. Nagulat sila. Si Ying pala. Hindi kasi sinasagot ni Kang ang tawag niya. Nakita pa niya si Lin. Galit na galit siya. Hinahanap niya si Kang. Si Lin naman ay naghihintay lang. Pero di pa rin dumarating. Malungkot tumingin sa bintana. Sobrang busy ba? Iniiwasan mo ba ako? Kailan ka titigil sa pagsubok sa pasensya? Alauna ng umaga, pagod na dumating si Kang. Hindi nagreklamo si Lin. Pero siya pa nagbigay ng dahilan. Nagkaproblema ba sa trabaho? Gutom ka ba? Initin ko ang pagkain. Gustong tumanggi. Dahil busog na siya. Pero nang makita niya si Lin, pumayag siya. Sa mesa. Sabi ni Lin na dapat umuwi si Kang sa hapunan. Ipagluluto niya ito. Pero pag higit 3 beses di ka umuwi, magmamakaawa ka sa akin pag may gusto ka. Seryoso ka ba? Ngumit si Lin. Dahil asawa mo ako. Bakit hindi? Di naman nagalit si Kang. Sa sinabi ni Lin. Nakatanggap si Lin ng delivery. Para sa kanya. Damit pala ni Kang. Alam niya kung kanino nang galing. Siya ay nalungkot. Nagalit din. Ngunit pinigilan. Binigay ang box kay Kang. Ipinadala raw ng kaibigan. Ilang damit lang. Okay lang pag nalimutan. Meron naman sa bahay. Huwag nang magpadala pa. Nalito si Kang. Di naintindihan si Lin. Nang makita ang laman. Galit na tinawagan si Ying. Pero naisip niya si Lin. Di na siya tumawag. Pagkabalik ni Lin sa kwarto, may nakitang rosas. Napaisip si Akong. Maling landas ba ang pinili niya? Hanggang kailan ito matitiis? Kita-kita sa susunod.